Sa mundo ng showbiz, hindi hadlang ang wika, kultura, o distansya pagdating sa pag-ibig. May ilang Pinay celebrities na minahal at pinakasalan ang mga foreigner, umaasang panghabang buhay ang kanilang happy ever after. Ngunit hindi lahat ng kwento ay nagtatapos kasalan at ngiti. Kilalanin ang mga Pinay celebrity na nakipaghiwalay sa kanilang foreigner husbands. The Philippine Showbiz List presents Pinay celebrities na nakipaghiwalay sa foreigner husbands nila. Lea Salonga and Robert Chen. Nagkakilala sina Lea Salonga at Robert Chen sa Amerika matapos silang ipakilala ng pinsan ni Robert na si Christine na kasama ni Lea sa pagtatanghal ng Flower Drum Song sa Mark Taper Forum sa Los Angeles. Nabuo ang kanilang relasyon habang kapwa nakabase sa US at nagkaroon ng proposal noong July 2002. Nagpakasal sila noong January 2004 at ginanap sa Los Angeles. Ayon sa Yes Magazine, naganap ang seremonya sa Our Lady of the Angels Cathedral na sinundan ng reception sa The Millennium Biltmore Hotel. Sa maraming interviews, palaging inilarawan ni Lea kanyang asawang si Robert bilang supportive, considerate at lubos na nakakaunawa sa demands na kanyang karera. Sa isang interview noong 2015, binigyang diin niya ang pagtangkilik ni Robert sa pribadong buhay at ang kanyang hilig na iwasan ang mga social functions na may kinalaman sa trabaho. Magkasama silang may isang anak, si Nick Chen na ipinanganak noong May 16, 2006. Subalit noong January 21, 2026, kinumpirma ni Lea na siya at ang kanyang asawa na si Robert ay hiwalay na. Lumabas ang usaping ito habang pinag-uusapan ni Lea ang tungkol sa kanilang nag-iisang anak na si Nick na ayon sa kanya ay may matibay na suporta mula sa mga mahal sa buhay kahit parehong super busy ang mga magulang. Anya, he has so much support. We're both super busy, but thankfully, the dad and the dad's partner are the ones who are like, pag may sipon ka, it's here, let's send you food, let's make sure that you're well. Ilang sandali pagkatapos, kinumpirma ni Lea ang estado ng kanilang relasyon. Yes, so yes, it's not a secret. We've been separated for a while. And now he's happy, and I am happy that he's happy. Rufa Gutierrez and Ilmas Bektas. Nagpakasal si Rufa Gutierrez kay Ilmas Bektas, isang Turkish businessman noong 2003. Nagkaroon sila dalawang anak na babae, sina Lauren at Venice. Pagkaraan lamang ng ilang taon bilang mag-asawa, inanunsyo nilang maghihiwalay sila sa pamamagitan ng isang joint statement noong 2007. Ayon sa pahayag mula sa kampo ni Rufa, walang third party na sangkot sa kanilang hiwalayan. Ang pangunahing dahilan umano ay ang malalim na cultural differences sa pagitan nila. Gayunpaman, nanindigan si Rufa para ipaglaban ang kanyang katotohanan at isiniwalat ang naranasan niyang karahasan at matinding pagdurusa sa kanilang pagsasama. Sa panig naman ni Ilmas, sinabi niyang nasasaktan siya sa mga ibinabatong paratang at iginiit pa na ang tanging pagkukulang niya ay ang trusting and believing in people too much. Nag-grant ang annulment na kanilang kasal noong 2012. Sa kabila ng lahat, nanatili silang maayos na nagko-co-parent para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Samantala, ibinunyag ni Rufa na minsang nagpahiwatig si Ilmas na kagustuhang muling pakasalan siya. Ayon kay Rufa, nakakatawa at magaan na nilang napagbibitawan ang mga ganitong biro ngayon, lalo na matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila noon. Ibinahagi rin niya na itinuturing na niyang best friend si Ilmas sa kasalukuyan at bukas siyang muli itong tanggapin kung bibisita man ito sa Pilipinas. Natalie Hart and Brad Robert. Hindi itinanggi ni Natalie Hart na nawawala siya sa showbiz tuwing may karelasyon siya dahil matindi siyang magmahal. Subalit sa kasamaang palad, naghiwalay sila ng kanyang asawang Australian na si Brad Robert. Nagpakasal sina Natalie at Brad noong 2003 sa Sydney, Australia. Noong October 2024, ibinahagi ni Natalie na nagkahiwalay na sila 1 taon at 2 buwan matapos silang magpakasal. Nilinaw niya na pareho silang nagdesisyong mag-focus sa moving forward matapos ang kanilang paghihiwalay, bagamat hindi niya isiniwalat kung magpapatuloy ba sila sa annulment o divorce. Hindi man nagbigay ng karagdagang detalye, inilarawan ni Natalie ang kanyang sarili bilang unlucky sa pag-ibig, ngunit binigyang diin niya na nais niyang magtuon muna sa kanyang karera sa ngayon. Michelle Madrigal and Troy Woolfolk.
Nagkakilala sina Michelle at ang kanyang asawa na si Troy sa isang dating app. Nagkagustuhan sila, nagpakasal at nagkaroon ng anak. Subalit matapos ang 3 taon ng pagsasama, nagpasya rin silang maghiwalay. Ayon kay Michelle, nasa proseso na noon ang kanilang divorce kahit na nakatira pa rin sila sa iisang bahay ngunit magkaiba na ng kwarto. Inanunsyo niya ang kanilang paghihiwalay noong August 2021 sa pamamagitan ng Instagram. Napagdesisyonan ni Michelle na isapubliko ang balita kahit hindi naman kailangan dahil minsan ay naging saksi ang publiko sa kanilang love story. Nais rin niya maging transparent, lalo na't marami siyang natatanggap na komento at mensahe mula sa mga fans na patuloy na followers sa kanila. Kasabay ng anunsyo, humingi siya ng space at nakiusap na irespeto ng netizens ang kanilang desisyon. Sa isang hiwalay na Instagram post, kinumpirma rin ni Troy ang paghihiwalay nila dahilan niya ang pagiging intrusive ng ilang netizens. Nagdesisyon sina Michelle at Troy na maghiwalay dahil mas maayos daw silang magkaibigan kaysa manatiling mag-asawa. 4 na buwan matapos ang divorce, naisa na ni Michelle manatiling single ng matagal pero may biglang plot twist. Noong August 2022, ipinakilala ni Michelle sa publiko ang kanyang bagong boyfriend ngunit hindi pa niya ito pinapangalanan. Gayunpaman, nag-upload si Michelle ng litrato nilang dalawa sa kanyang Instagram account noong September 2022. At isa pang IG post ni Michelle noong August 2022, nagkomento ang kanyang dating asawang si Troy ng cute couple. Miriam Kiambao and Claudio Rondinelli. Hindi raw siya ang type nito. Yan ang unang naging reaksyon ng first runner-up sa Miss Universe 1999 na si Miriam Kiambao nang una niyang makilala ang Italian businessman at restaurateur na nakabase sa Hong Kong na si Claudio Rondinelli noong October 2002. Para naman kay Claudio, love at first sight yon. Hindi matatawaran ang kanyang panliligaw. Pagbalik niya sa Hong Kong, inayos niyang magpadala ng isang flower shop sa Makati ng 8 dosenang pink na potted roses araw-araw sa loob ng 8 sunod-sunod na araw. Nang maubusan ng pink roses ang tindahan, tropical plants naman ang ipinadala at pagkatapos ay red roses. Sa huli, nagbunga ang kanyang pagpupursige. Mahigit 1 taon lamang matapos silang unang magkakilala, nagpalitan ng marriage vows sina Miriam at Claudio. Ngunit noong June 2006, bumalik si Miriam sa Maynila at inanunsyo ang kanilang paghihiwalay. Ayon sa mga ulat, cultural differences ang naging pangunahing dahilan ng kanilang hiwalayan. Issue rin umano ang oras, na balitang mas marami raw na ibibigay si Claudio kay Miriam na pera kesa oras at atensyon. Noong 2013, na-engage si Miriam kay Eduardo R.D. Roberto Jr., isang Christian author at motivational speaker. Ikinasal sila noong March 2014 at biniyayaan ng 2 mga anak. Melanie Marquez and Adam Lawyer. Unang nagtagpo sina former Miss International 1979 Melanie Marquez at Randy Gleave Lawyer na mas kilala niya bilang Adam noong 1998 sa EDSA Shangri-La Hotel. Isang abogado si Adam at siya rin ang may-ari ng isang ranch sa Utah. Ayon kay Melanie, hindi yun isang karaniwang date kundi isang group date. Gayunpaman, dahil sa isang kaibigang matagal na niyang kakilala mula pa pagkabata, napapayag si Melanie na makipagkita kay Adam kahit wala siyang ideya kung sino ito. Sa kabila nito, hindi agad nahulog ang loob ni Melanie. Aminado siya na gustuhan niya si Adam, ngunit hindi siya bukas sa panibagong pag-ibig sa panahong iyon. Hindi naman sumuko si Adam. Sa pamamagitan ng matyagang panliligaw, unti-unti niyang napalapit ang loob ni Melanie at kalaunan, nagbunga ang kanyang pagtatyaga. Ibinahagi ni Melanie ang mga katangiang humatak sa kanya. He's intelligent, hardworking. I like older men, somebody I can learn from and depend on. Para kay Melanie, si Adam ay hindi lamang isang kasintahan, kundi isang lalaking maaari niyang sandalan, hangaan at matutunan dahilan upang tuluyang mabuo ang kanilang pagmamahalan. Sa haba-haba man ng prosesyon, sa kasalan pa rin nauwi ang landas na Melanie at Adam. Mula pa noong taong 2000, tuluyan ang nanirahan sa Amerika si Melanie matapos niyang pakasalan ang kanyang asawang si Adam. Doon sa ranch ni Adam sa Amerika, binuo nila ang isang payapa at matatag na buhay pamilya kasama ang kanilang 2 anak na sina Adam Lawyer at Abraham Lawyer. Samantala, ang pamilya ni Melanie at Adam ay deboto at aktibong miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na mas kilala bilang Mormon Church. Bagamat matagal na silang naninirahan sa Amerika, nananatiling malapit ang kanilang puso sa Pilipinas. Ngunit sa kabila ng lahat, isang pasabong ibinahagi ni Melanie sa kanyang exclusive interview sa Fast Talk with Boy Abunda noong January 5, 2026. Kabilang sa mga isiniwalat niya ang di umano'y pagkakakidnap sa kanya ni Adam, pagkakakulong sa isang mental health facility sa loob ng 10 araw at pananatili sa rehabilitation center sa Cavite ng 8 buwan. Lahat ay labag sa kanyang kalooban. Aminado si Melanie na naranasan niya rin ang paulit-ulit na physical, mental, emotional at verbal abuse mula kay Adam. Matagal raw siya nagtiis alang-alang sa kanyang mga anak, ngunit ngayon ay nais niyang maging malaya at mamuhay ng payapa.
Ngayon, desidido si Melanie na maghain ng divorce kung mapawalang bisa ang kanilang kasal. Noong November 2025, nagsumiti rin siya ng request sa Bureau of Immigration upang ipa-blacklist at kansilahin ang visa ni Adam para hindi na ito makabalik sa Pilipinas. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!